Pag titingnan po ninyo at kayo po ay updated po even sa Facebook, ang mapapansin po natin ngayon mga kapatid, the world around us is constantly changing. Sobrang bilis po ng mga pagbabago, no? Kinoconsider po natin politically, ang unang-unang mapapansin po natin sa Facebook po ngayon, politically talagang our world is really changing. Ang makikita po natin ngayon, parang uncertain po tayo sa takbo ng politics po natin. Marami pong drama, marami pong iba't ibang senaryo. Actually, hindi po natin maintindihan minsan sino ang paniniwalaan natin, ano ang mga fake news with regards to politics. Isa pa rin po, socially makikita po natin, it keeps on changing. Yung mga kasama mo ngayon, maaaring bukas hindi mo nakasama. Yung mga taong loyal sa iyo ngayon, baka sa mga susunod, hindi na rin. Yung mga friends mo ngayon, baka ilang panahon, hindi mo na rin kaibigan. Sa technology, ganun din po mga kapatid, it keeps on changing. Ang tulin po ng technology po ngayon. Kung hindi po kayo marunong magsayaw, magugulat na lang kayo. May mga application na lalagay lang po kayo ng picture po ninyo, tapos sasayaw na po yan. Hindi kayo marunong kumanta, ganun din po, no? Kaya hindi na po natin alam, siya pa talaga ito. Kaya pag tumitingin po tayo sa Facebook, grabe po ang technology, nandiyan po ang AI. Lahat po na itanong po ninyo, meron po siyang sagot. Spiritually speaking, ganyan din po mga kapatid. Kahit po sa spiritual, ang dami pong lumalabas na strategy with regards to church growth. Okay? Iba't ibang style ng cell group. Meron pong iba, may mga house church. So, it keeps on changing. Pabago-bago po. Kuminsan, dyan po tayo nagkakaroon ng fear, nagkakaroon po ng uncertainty, meron po tayo mga doubts kasi nga po, ang daming pagbabago sa atin pong kapaligiran. Kahit nga po minsan sa physical, no? Meron ako mga kakilala dati, pag nakasalubong ko, mukhang hindi ko nakilala. Kasi nabago yung kilay, di ba? Parang, ito ba talaga yan? Dati kasi ang kulay ng kilay nito, kulay black, bakit naging brown? Mga ganyan. So parang, nalilito ka na rin kung siya ba talaga to? Okay? Yung identity, nawawala na rin, no? So, ang tulin po talaga, even sa mga trends, di ba? Kami po, nasa 3-day conference po kami. Nung mga dati, na umattend po ako ng conference, talagang nakabarong po kami buong maghapon. Nakabarong, kahit po mainit yan, kahit po sa open area, nakabarong po kami. Pero ito pa mga kapatid, nakita ko yung mga umattend ng meeting, naka-rubber shoes, okay? Kasi yun ang very comfortable na po ngayon eh. So even sa mga trend, kahit po sa outfit po natin, pabago-bago po ito mga kapatid. However, mga kapatid, sa gitna ng pabago-bago pong panahon, tayo po ng mga believers, tayo po ng mga mananampalataya, we are called to be firm. We are called to stand firm with conviction and courage dahil nandiyan po ang mga pangako po ng Panginoon. Just like Joshua, humarap po siya ng isang napakalaking transition sa buhay po niya, pero wala po sa kanya yung takot. Kaya ito po yung title ng pag-aaral po natin ngayon. Pasensya na po, kapos po tayo sa time para makagawa po ng PowerPoint. Makinig na lamang po tayo. Ang title po natin ngayon ay Facing the Changing World with Courage and Conviction. Facing the Changing World with Courage and Conviction. Hinaharap po natin ang mundo po yung ito na meron pong katapangan, katiningan ng kalooban, at ganoon din po ay conviction. In Joshua chapter 1, si Moses po ay namatay. Okay? Si Moses po ang legitimate na tinawag ng Panginoon para ilabas ang mga Israelita sa Egypt. Pero alam po ninyo, tumatanda po talaga ang tao. Okay? Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Batang-bata pa yan dati, pero ngayon po talaga, hindi maitatanggi, no? Tumatanda po tayo. Alam po ninyo,
Noon pong, sa Facebook po kasi na, di ba, meron po tayong mga, tawag dyan, may mga memories na lumalabas. Yung mga memories na lumalabas, mga 15 years ago, nakita ko yung picture ko. 15 years ago, grabe, 15 years ago, nandito na ako eh. Cute na cute po talaga ako noon. Nakikita ko po sa picture. Grabe po, sabi ko, ang gwapo ko pa talaga dito. Pero ang layo na po ng nalakbay po natin, no? Yung 15 years ago, 15 years yun, no? Hindi matatawaran yun. Ang laki na po talaga ng pagbabago, pero salamat po sa biyaya po ng Panginoon. Si Moses, namatay na po siya. Meron po akong mini-mentor na taga-US, isang pastora po na US. Alam po ninyo, sabi niya, Pastor, hindi po pwede dito yung sinasabi niyong discipleship. Parang ang hirap kasi matatanda ang mga members dito. Sabi niya, pag nag-meet po kami, walang ibang pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan ang mga sinesel group, hindi pinag-uusapan ang discipleship po dito. Pag kinumusta ninyo, nagpapasalamat sila, Pastora, salamat po kasi dumating na po yung supply ng aking gamot. Ano ang ipagpapasalamat mo? Sabi niya sa isang kapatid, salamat po, Pastora, kasi po hindi na po sumasakit ang aking balakang ngayon. Grabe, hindi na po sila nag-uusap paano mag-win, paano mag-invite, paano mag-reach out ng mga tao na hindi pa nakakakilala kay Lord. Ang pinag-uusapan lang nila, mga sakit po nila. Okay? Pero yung pastora, alam niyo, dinadialysis. Iba po kasi mga kapatid, yung meron pong vision tayo sa hinaharap. Dinadialysis po siya, pero nagagawa pa po niya pumunta na ibang lugar. Kahit daily, actually, pinakamadalas kong nalaman na dinadialysis ay 3 times a week. Pero siya po, daily na eh. Ang kagandahan po sa US, meron po silang supply. Hindi ka na pupunta ng hospital. Ikaw na mismo magdadialysis sa sarili mo. So merong mga box-box siya sa gilid po niya habang nakikita ko po sa screen, nakausap ko siya. Sabi ko, ano kaya yung mga box na yun? Yung pala, ang laman po nun, yung mga paraphernalia ng pang-dialysis po niya. Pero ito pong pastora po na to, alam po ninyo, nagre-reach out siya ng ibang mga lugar and even in the Philippines, yun, nasa US siya, instead tayo mag-reach out sa kapwa po natin Pilipino, meron din po siyang mga nire-reach out dito po sa ating lugar. At ang sabi niya, ganyan naman talaga, Pastor. Hindi naman pwedeng hindi tayo tatanda. Tatanda talaga tayo. At dito nga po si Moses, hindi lang po basta tumanda, kung siya po ay namatay na, wala na po siya sa eksena. And Joshua was called to lead the Israel into the promised land. Kasi yun po yung direction ng Panginoon. Na ang bayan pong ito, meron po talaga silang promised land. Meron talaga tayong destiny. Sabihin mo sa katabi mo, may destiny ka talaga. Okay? Kadalasan po, hindi natin nararating yung destiny natin kasi malikot lang tayo at ayaw nating sumunod sa Panginoon. Pero meron talaga tayong promised land, meron tayong destiny. Pero nung mamatay si Moses at tinawag po si Joshua, it was a time of great change. Ang laking pagbabago po nito. Although kanang kamay si Joshua, tama po ba? Kanang kamay siya, pero iba po yung mag-fit in ka sa sapatos ni Moses. Ang laki ng sapatos ni Moses para kumasya ka. Eh, ikaw kanang kamay ka lang. So it was really a great change para po sa buhay po ni Joshua. Pero ang Panginoon ay nagbigay po sa kanya ng clear instruction to navigate the season with strength and faith. Hindi ka nag-iisa, no? Ina-navigate mo itong new season of your life with strength and faith. Sino po ba dito ang lampas 60 na? Taas nga po ang kamay. Yeah, 60 ba? Wala po magsisinungaling. Parang may mga 80 plus pa. Alam po ninyo mga kapatid, there is life after 60. Yan. Sabihin sa katabi mo, there is life after 60. Alam po ninyo, pagka dumating yung 60 natin, pag 60 years old ka na, kuminsan iniisip mo na lang pension, di ba? Pension na lang, tatanggap na ako buwan-buwan. Tapos ang dami na po nating piniprepare, no? Inihahanda ko na lang to para sa aking mga anak,
Tapos tumigil na po tayong mangarap. Wala na po tayong pinoproject, wala na po tayong pangitain in the future. So tandaan lang po natin, there is life after 60. Ako po, mga kapatid, minomotivate ko rin yung aking sarili kasi nung nag-60 na din po ako, parang gano'n, ang dami kong iniisip. Dati, showbiz lang talaga iniisip ko no? Sino yung kapartner ko sa aking next movie. Pero biglang nabago nung nag-60 ko, madalas natutulala na rin ako no? Sabi ko, yung reality na tatanda ka, pero at least mga kapatid, kahit tatanda ka, dapat isipin mo, there is life after 60. May projection ka rin, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon. And we should navigate this new season, pwede natin tawagin siyang new season, with strength and faith. Alam po ba ninyo mga kapatid, ang pinaka-peak talaga na season sa buhay ay yung more than 60 and above. Yan po yung ating pinaka-peak na season. Sino po ba yung may mga highest position sa company? Kadalasan po yan yung mga 60 and above. So there is life after 60. So ito po mga kapatid, tingnan po natin bakit po makakapamuhay tayo with strength and faith. Bakit dapat mamuhay tayo na tumitingin tayo na may lakas pa tayo at meron tayong pananampalataya? Number one, ito dapat po nating makita. We should trust in God's presence. Trusting in God's presence. Joshua chapter 1 verse 5 and 6. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Okay? Ikinumpare po ng Panginoon yung pagsama po niya kay Moses at gagawin po niyang pagsama po kay Joshua. Alam po ninyo, si Moses, malaking pangalan po yan sa Bible. Biro po ninyo si Moses, tinuturo lang po niya yung tungkod po niya. Ano nangyayari? Nahahati po yung dagat. Okay? So, yung tungkod niya, ang daming powers na lumalabas. Pero hindi yung powers po actually nung tungkod. Okay? Baka na-highlight yung tungkod Hindi po yun. Kundi yung kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa leadership po ni Moses. Kaya iyon ang pinapangako ng Panginoon. Sana ko yung tungkod lang, sana yun na lang yung pinamana kay pinamana kay Joshua, yung tungkod na lang, may powers yun Pero hindi po talaga iyon ang kumikilos. It is the power of God that is working in the ministry and leadership of Moses. Kaya po, ito rin yung ipinapangako ng Panginoon kay Joshua. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Kanina po nabanggit ko that change brings uncertainty. Yung hindi po common sa atin, yung parang hindi ito yung comfort zone mo, hindi ito yung usual sa atin. Pag nagbago-bago po ang panahon, parang in doubt na po tayo. Hindi na po tayo comfortable, hindi na po tayo masyadong tiwala sa sitwasyon. So, change brings uncertainty, but God remains constant. Ang Panginoon po ay nananatili. It is God who remains constant. Siya po ay nananatili. Nababago ang panahon, there is a changing situation, there is a changing world, but God is constant. Amen? Hindi po siya nagbabago. So, sabi po niya, as I was with Moses, so I will be with you. Hindi ako nagbabago. Kung sinamahan ko siya, sasamahan din kita. At yan din yung pangako ng Panginoon sa atin, I will be with you, I will never forsake you, I will never leave you. Kaya si Joshua, makikita po natin, meron siyang fear kasi hindi naman po talaga siya ang nanguna sa Israel before. But God reassured him of His presence. It is the presence of God that give us comfort. In Hebrews 13:8, Jesus says, Jesus Christ is the same yesterday,
today and forever. Hindi nababago po ang Panginoon. Kapag ang mundo po ay nagsishift, we must anchor ourselves in God's unchanging nature. Kapag nagbabago po ang panahon, dapat po nating tandaan, merong unchanging nature ang Panginoon. Yung culture, nagbabago po yan. Yung kultura po natin sa kasalukuyan, nagbabago po. Kagabi po may binabasa po sa akin si Ate Tess. Ito po, wala po akong pinapanigang mga presidente. Baka awayin ninyo ko, baka ibas nyo ako mamaya sa Facebook. Meron lang pong binasa po si Ate Tess. Sabi niya, meron po nagpahayag ng kanyang damdamin, open letter sa Facebook. Sabi niya, parang nawala na yung kultura ng mga Pilipino, yung habag, yung forgiveness, parang nawala na. Ano po ito? In connection sa pagkakahuli po ni dating Pangulong Duterte ng ICC, di ba? Nadakip po siya at dinala po siya sa Netherlands. Sabi, parang nawala na yung culture natin ng habag para sa isang matandang tao na sana kung hinatulan man at napatunayang guilty, dito na lang sana nakulong at malapit sa kanyang pamilya. So, kultura nating mga Pilipino na tayo po ay maawain, mahabagin at forgiving ang mga Pilipino. Pero sabi po niya, mukhang nawala na yun sa atin. Ibig sabihin, kaya ko lang po nabanggit, yung culture, nagbabago po yan. Yung law, nagbabago din po yan. Inaamyendahan po ang mga law. Di ba yung mga batas ng Pilipinas, okay? Mga batas at pamamahala na dati po nating alam, sabihin, nabago na yan. Hindi na yan ang umiiral na batas sa atin. Nagsiship po ito mga kapatid. Yung trends, nagbabago din po yan. But God's truth does not. Ang salita po ng Panginoon, hindi po nagbabago kailanman. And we can walk boldly and we can hold on the promises of God kasi yan po ang hindi nagbabago mga kapatid, the presence of God. Ano po yung una natin? Trust in God's presence. Number 2, follow God's word in a changing world. Follow God's word in a changing world. Sabi po sa verse 7 and 8, be strong and very courageous, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Ang obedience po natin sa Panginoon, salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay po sa atin ng stability, nagbibigay po sa atin ng katatagan. Dito po tayo na-establish. Nababago po ang sitwasyon, but when you follow the Lord's word, hindi po tayo magkakamali. Hindi po tayo madideceive, hindi tayo mapapahamak. Sabi po sa verse, ito ba instruction ng Lord do not turn to the right and to the left. Straight, go ahead and follow God's word. Sabi po sa Psalm 119:105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita mo ay liwanag sa aking mga landas at tanglaw sa aking daraanan. Kadalasan po mga kapatid, ang katotohanan, nare-redefine po yan ng world Kaya nga po minsan deceive po tayo, nalilin lang po tayo kasi meron pong another definition of truth, ang world, ang mundo. Pero alam po niya, salita po ng Panginoon, it remains the ultimate guide. Ito po talaga yung guide ng atin pong buhay. We need to follow the Word of God at hindi po tayo magkakamali sa atin pong ginagawa. Kahit po yung social and moral standard, marami na po tayong tinatanggap po ngayon na something amoral, di ba? Merong moral, merong immoral, pero meron tayong inilagay sa gitna na amoral. We accept things kasi parang regular na po nating nakikita siya. Okay? Tanggap na po natin yung mga bagay na hindi naman talaga siya biblical, pero tingin naman talaga, so kung titingnan natin, it is not moral,
Pero tinanggap na rin po natin kasi on regular basis parang nakikita na po natin siya. So, nare-redefine po natin yung katotohanan. Ang salita po ng Panginoon at ang kanya pong commandment ay timeless. Di ba? Sabihin nga po natin, timeless. Hindi po nagbabago ang panahon. Okay? Bawat panahon, applicable po ang salita ng Panginoon. Kumisan mga young people ngayon, kasi sasabihin ng mga young people, kasi old-fashioned na po kayo di ba? Yun ang sinasabi sa atin ng mga young people. Pero alam niyo, yung morality, mga kapatid, kahit anong panahon po yan, hindi po magiging moral yan. Kasi, yan po ang biblical standard. May standard po talaga ang Bible. So, staying grounded in the Scripture helps us make wise decision. Pag gumagawa po tayo ng mga desisyon sa atin pong buhay, siguraduhin po natin, naka-base po yan sa salita ng Panginoon. And you will never go wrong when you follow the Word of God. Number 3, be strong and courageous. Be strong and courageous. Ilang beses po yung inuulit sa Bible, sa chapter 1 po ng Joshua, be strong and courageous. Magpakatibay ka, magpakatatag ka, at maging matapang. In verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Alam po ba natin, mga kapatid, fear is natural. Amen po ba? Fear is natural. Ang dami nating phobia. Napag-alaman ko po sa research, yung palang fear, ipinanganak pa lang tayo, meron na tayong fear. Tama po ba? Alam niyo po ba yan? Na kahit baby, meron ng fear. Yung mga maliliit na bata, meron na po yan takot. Ano pong takot nila? Unang takot nila yung noise. Kaya nga, si Icing pinanganak ng December So dahil pinanganak ng December, siyempre after ng Christmas, merong New Year, yung putok-putok. Yung mga bata, ginagawa namin, iniipit namin ng unan para hindi magulat. Kasi umiiyak no? Basta may malalakas na paputok. So, merong fear of noise. Another thing is fear of heights. Subukan po ninyo yung bata na maliit, ilagay niyo po dito, tapos sabihin niyo, jump, jump. Ayaw naman tumalon di ba? Nasubukan nyo na yon, mga tatay, di ba? Inalagay nyo sa mesa, sa mataas na lugar, tapos handito ka naman. Kasama jump, jump, ayaw tumalon. Kasi merong fear of heights. Pero alam niyo sa dami po ng karanasan, habang lumalaki po tayo, dumadami po yung ating mga fear. Tama po ba? Nabigo ka sa pag-ibig, another fear yan. Di po ba? Sabi natin, hindi na ako iibig muli. Ayan. Pero yung pala, for now lang. For now. Ayan, busy lang. Pero mga susunod na linggo, pwede ulit. Meron ulit boyfriend. Di ba? Parang ganon. So, makikita po natin, nag-escalate yung fear. It's natural. Okay? Ako po, nung nagkaroon po ng insidente ng pagkakasakit, noong January 3, nung nangyari po yung aking mild stroke, marami lang po talaga na-amaze kung paano po ako nakarecover. Pero alam po ninyo, nung mangyari po yan, tumawag lang ako ng meeting ng mga pastor. Hindi pa po kami nagsisimula. Bumaksak na po yung aking kanang kamay, nawala na po yung lakas ng aking kaliwa. Okay? Hindi na po ako makapagsalita. Bumaba na yung aking left na pisngi. Wala naman po ako nararamdaman nung tumawag po ako ng meeting. Pero ganun lang. Sabi ko, isang iglap lang pala, pwede ka na mag-disappear sa mundo. Ganun lang. Kaya kahit meron kang faith, kahit nasa Panginoon po tayo, kahit po tayo believer, sabihin po natin natural yung faith.
Kasi minsan inaatake rin po talaga ako ng fear. Meron din mga fear na ganyan. Pagka medyo, parang sumasakit ang bato ko. Mga ganyan no? Parang sumasakit. So, nag-escalate yung fear. Mas tumataas. Pero alam po natin mga kapatid, kapag in-exercise po natin ang faith, faith is greater than your fear. Amen po ba? So, may battle po doon. Struggling din po ako sa bagay po na yan. Pero dapat po nating maintindihan, hindi naman po mga kapatid unspiritual kapag tayo po ay natakot. Hindi unspiritual po yon. Pero dapat po bumabalik po tayo sa Lord, bumabalik po tayo sa Kanya pong salita, and then eventually, nahandon po mga kapatid, mas nagiging greater yung faith. Si Joshua, balik po tayo kay Joshua. Joshua had reasons to be afraid. Kasi new leadership po ito no? New leadership. Iba po yung kanang kamay ka lang kaysa now you become the sole leader of this nation. So, merong panibagong leadership. There were enemies in the land. Ayan, marami pong kalaban doon sa lupain. Ang daming takot, di ba? Pwedeng mag-fail ka, pwedeng kang mabigo sa buhay. Mga takot po natin yan di ba? Tatakot po tayo. Paano na lang kung mabigo ako? Paano na lang kung hindi namin maabot yung particular na dream namin sa buhay? Paano na lang kung hindi makatapos yung aking anak na inaasahan ko? Ibinuhos ko na sa kanya ang lahat ng aming kayamanan. Wala na talaga kami. Maliban lang sa pinag-aral ko ang aking anak. Siya yung magsisave sa amin sa kahirapan. So, ang dami po nating tinitingnan, parang fear iyan para po sa atin. Pero ang Panginoon po dito, nangako po kay Joshua at binigyan siya ng command, do not fear, be courageous, maging matapang ka. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power. Hindi daw po tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot. Spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Ang courage po ay galing po ito sa katotohanan ng pagkaalam natin sa Panginoon. Courage comes from knowing God. Pagkilala mo ang Panginoon, nagkakaroon po tayo ng tapang. Ako kanina binabanggit ko po sa inyo, may pagkakataon pinapasukan din po ako ng fear. But if you realize that God is sovereign and He is powerful, isipin mo lang, halimbawa may mga bagay na nakakatakot sa araw na to, pag inisip mo that God is sovereign, walang mangyayari sa araw na ito na hindi pinahintulutan ng Diyos. Walang mangyayari sa araw na ito na hindi nakapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Then you will become courageous. Kasi naiisip mo, hawak naman lahat yan ng God kung mabigo ka, kung ano man ang mangyari, it is God's. Galing po yan sa Panginoon. Okay? Ginusto po ng Panginoon. At ang Panginoon, when it comes to His will, hindi po siya nalilito. Ang God po natin, hindi po nagkakamali sa kanyang mga plano sa buhay natin. Sabi natin, alam na ang Diyos ang ating destiny. So, ang buhay po natin, parang siso po yan no? Alam po ninyo mga kapatid, pag sinabi po nating siso, ang hindi po natin matanggap dyan yung mga low part sa buhay po natin. Okay? Gusto po natin, lagi tayo nasa new heights. Pag sinabi po nating, kala ko ba may destiny ako? Ang iniisip po natin na destiny, magtatagumpay, and then finally, nahandon ka na sa iyong destiny. So that's not the way God operates. Hindi po ganoon mag-operate ang Panginoon. Kuminsan, kailangan din po natin yung mga kabiguan,
difficulties in our life para po makarating po tayo doon. Remember Joseph? Si Joseph, meron siya malaking pangarap no? Na siya po ay i-elevate ng Panginoon. Pero ang alam po natin sa istorya, na lagi po natin pinag-aaralan, nakulong pa siya. Pero yung kulungan pala, doon pala niya makikita yung mga tao na malapit po sa hari, na eventually, na ikwento po siya sa hari, na siya po ay nag-i-interpret ng dream, ay nagkaroon po siya ng access sa hari. So, yun po, makikita natin, ganun mag-operate ang atin pong Panginoon. So, courage comes from knowing God, and knowing that God is in control, and knowing that God is sovereign, and we can trust Him, and we can step boldly even in uncertain situation, in uncertain times. Tatlong bagay po mga kapatid, para po natin harapin ang pabago-bagong sitwasyon ng buhay po natin with courage and conviction. Ang una po, trust in God's presence. Pangalawa, follow God's word. Ang pangatlo, be strong and courageous. Huwag po tayong panghinaan po ng atin pong kalooban. Hindi po natin alam. Marami pong mga unpredictable na bagay sa atin pong buhay. But we can move forward with confidence dahil ang alam po natin, kasama po natin ang Diyos. Kasama po natin ang makapangyarihang Diyos na may control ng lahat ng bagay at hindi po tayo iniiwan at pinibigyan po tayo ng kalakasan. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Will you trust the Lord today? Amen po ba? Will you trust the Lord? Lalo na po may mga bagay naman that you are definitely masasabi po natin, not in control. Marami pong mga bagay na wala naman po talaga tayong control sa sitwasyon po. Even in our health, wala naman po talaga tayong control. Makakapag-ingat po tayo sa atin pong kinakain. Makakapag-ingat po tayo sa pagkilos. Hindi po natin, yung katawan po natin, hindi po natin abusuhin. Kaya po natin ingatan yan. Pero yung health po natin, may kinalaman sa magkakasakit ka ba o hindi, ang Panginoon po may hawak po niyan. Yung po mga dreams po natin, gaano kakatiyak na sa pamamagitan po ng effort po ninyo at sa pamamagitan po ng ating sariling effort at lakas, mararating po ninyo yung inyo pong destiny. Hindi rin po mga kapatid, wala rin pong katiyakan. Pabago-bago nga po ang sitwasyon. And we are limited kasi pag nagbago na sitwasyon, nawalan tayo ng work, okay, na-demote po tayo, may nabago sa takbo ng buhay natin, pwedeng maapektuhan na po tayo. Pero ang Panginoon ang nagkikare sa atin, siya lamang po ang pwede po nating sandigan po talaga sa buhay ng bawat isa sa atin, na nangako that He will never leave you nor forsake you. And that means victory. Iyon po ay katagumpayan dahil hindi po tayo iniwan ng Panginoon. Panginoon, nagtitiwala po kami, Panginoon, sa inyo. Ang prayer po namin, Panginoon, yung kapangyarihan ng inyong pong salita, nawa po ay nakabigay po sa amin ng inspiration, nakapagbigay po sa amin ng motivation to completely trust you, Panginoon. Makapagtiwala po ng lubos, Panginoon, sa inyo. Patuloy na umasa, Panginoon. At manampalataya ng lubos sa inyo po mga salita. Salamat, Panginoon, sa inyo. Mabiyaya po ang inyo pong salita. Tinatanggap po namin ito, Panginoon. This powerful, Panginoon. Mga ginto na pwede po namin, Panginoong, i-cherish sa amin pong mga puso, sa amin pong mga buhay. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.